Breaking news mga kababayan, naku po ito na. Grabe man Scarpio, Romesbak, Sara Duterte may pasabog dito. Talagang kikilabutan kayo sa resback ng mga Duterte. Ngayon po mga kababayan, magsasampa ng kaso at ipakukulong si Delima Luistro, Terry Ridon at lahat po ng mga tongreso sa Kongreso. Nako po mga kababayan, dahil po labag sa batas ang ginawa nilang paglalabas ng bank account ni Sara Duterte. Kaya ngayon mga kababayan, tila magtatago na itong mga kawatan na congressman. Nako po, ito na po mga kababayan ng pasabog at mamaya ipapakita natin ang breaking news ni Harry Roque dito. Ipakita muna natin itong balitang ito. Mans Carpio, maghahain ng reklamo versus BSP. Nako, mga kababayan, makukulong ang mga taga BSP. AMLAC, ipakukulong din. Ilang kongresista hinggil sa Bank Sikrisilo. Halaka. Grabe kasi ginawa ng mga ito, mga kababayan. Talagang pag sa kanila, okay lang ibendalo. Pero pagka kay Sara Duterte pumapanig, mali. Kaya dito mga kababayan, nabalatan ng buhay ang mga ito. Dito sa pasabog ni Sara. Kaya brace yourselves, sabi ni Mans Carpio. Latay lang ang walang tama. Lahat. Katay ito. Nako mga kababayan ko. Yari na. Nanginginig na ang mga bending dalo dito. Kaya ito na po mga kababayan, sabay-sabay nating pakinggan ang balitang ito na nagpanginig kay Delima Luistro Trillanes. Tila tumatakbo na para magtago sila. Latay lang ang walang tama, sabi ni Mans Carpio. Ito po mga kababayan ko. Nakatakdang maghain ng reklamo ngayong araw ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Mans Carpio laban sa ilang mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council at ilang mga miyembro ng House Committee on Justice. Sinasabing ito ay may kaugnayan sa umano'y paglabag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Kinukwestiyon ni Attorney Carpio ang aniyay ginawang disclosure ng ilang confidential banking records sa nakaraang pagdinig ng House Committee on Justice sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Iginit ni Attorney Carpio ang mga naturang record na iprinisinta sa hearing ay pawang mga protected sa ilalim ng AMLAC, Bank Secrecy Law at ng Data Privacy Act. Paliwanag ni Attorney Carpio, ihahain niya ang reklamong hindi para ipagtanggol ang kanyang asawa o pamilya Duterte, kundi ito'y para maprotektahan ang banking at financial community, lalo na ang ating mga kababayan na walang masyadong kaalaman hinggil sa mga ganitong bagay. Ayan mga kababayan ko. Sabi nga dito, mga kababayan, dito sa balita dito, nako po, yari na sila Luistro dito. Magtago na kayo habang maaga pa. Sabi ni ng mga tao dito. Sabi Luistro, Sendanya, Jokno at Delima, kabilang sa mga kakasuhan ng asawa ni Inday Sara Duterte. Nako po. Ayon sa pahayag ng kampo ni Atty. Mans Carpio, nakatakda siyang magsampa ng criminal complaint laban sa mga opisyal ng BSP, AMLAC at ilang miyembro ng House Committee on Justice matapos umanong maisapubliko ang mga confidential bank records sa gitna ng impeachment proceeding laban kay Sara Duterte. Yari na mga kababayan. Latay lang ang walang ganti. Latay lang ang walang tama, di ba? Umiinit ang tensyon sa gitna ng impeachment proceedings. Grabe na ito mga kababayan. Ngayon po, pakinggan po natin ang breaking news ni Harry Roque dito. Naku, magugulat kayo mga kababayan. Matindi po itong magsalita. May tama talaga. Ito po. Ay, magandang araw sa inyong lahat ha. Napakaganda po ng aking tanawin ngayon. Ito po yung Wachau. Yung Wachau po ay dito sa Austria ay dineklarang
UNESCO Heritage Site. Nakita nyo na rin ako dito sa Vacau dahil dito yung Milk Abbey. No? Yung Milk Abbey, ginawa po yan kontra sa mga protestante na gaya ko na sa ganda ng simbahan, papasok ka, protestante, lalabas ka, katoliko. Pero itong Vacau Valley po, ginawang UNESCO Heritage Site kasi nga po, hindi lang yung Abbey ang maganda. It's the whole region. At ngayon po, nandito kami sa Dornstein, kung saan aakit kami sa isang ruins. O ito mga kababayan, demanda ni Attorney Mans Carpio, lintik lang ang walang ganti. Hala ka, mga kababayan ko. Grabe na ito. Ito po. Pero habang nagkakape yung aking mga kasama, si Nanette at si Jojo, no, mga kaibigan ko talagang nagdala talaga sa akin dito sa Vacau. Sweet na sweet silang mag-asawa na talagang pabalik-balik sila dito sa Vacau at ako naman hindi nagtataka kung bakit dahil napakaganda talaga ng Vacau. No? Ang pag-usapan po natin, abay, lintik lang ang walang ganti dahil nagsampa na po ng demanda itong si Attorney Mans Romulo laban sa Anti-Money Laundering Council at sa mga miyembro ng Injustice Committee dahil sa pagbubukas ng kanyang mga bank accounts. Ano ba ho sinasabi ng batas? Well, una-una po, no, nakasaad po sa saligang batas, no? The people shall be inviolable in their persons, places, and papers. Kasama po dyan ang bank accounts. At ang nagpapatupad nitong provision ng ating saligang batas ay dalawang batas. Yung Bank Secrecy Law at saka yung Anti-Money Laundering Law, no? Sangayon po dito sa Bank Secrecy Law, talagang hindi po pwedeng isa publiko at buksan ang mga bank deposits to inquire upon ng walang court order. No? At sabi naman po sa AMLAC, hindi lang ordinary court order ang hinihingi. Kinakailangan galing pa sa Court of Appeals at kinakailangan bago pa man ma-inquire upon o mabuksan o silipin, meron na dapat permiso ng Court of Appeals. O kita nyo mga kababayan, hindi basta-basta ang paglalabas ng bank records. Kung walang permiso ng Court of Appeals at ng Korte Suprema, pero nung ginawa nila mga kababayan, madali lang nilang labagin ang batas. 'Di ba? Pag sila okay lang, pero pag kay Sara mali. Grabe na talaga ang bending dalo sa Pilipinas. Tila ito ay pagmamalabis. Sobra ng kahayupan ng mga ito, sabi ni Attorney Harry Roque. Sobrang kakapal ng muka para lang may isa katuparan ang balak nilang sirain si Sara Duterte, itong kanilang ginagawa, pati bank records. Nako, kaya yari ang BSP, AMLAC, at mga congressman na ito. Sila Sendanya, sila Luistro, sila De Lima, sila Terry Ridon, at marami pang makakapal ang muka. Yan ang sabi ng mga tao at ni Attorney Harry Roque. Kaya lintik lang ang walang ganti. O ito po, grabe talaga. Pero linabag po yan dahil nakita nyo naman, no? Dahil daw sa supina ng House of Injustice, talagang binuksan ang bank account ni VP at ng kanyang esposo na si Attorney Mans Romulo. Na sinabi ko na sa mas nauna kong broadcast na illegal. No? In fact, nung araw na binuksan ng House Injustice Committee yung kanilang bank account, sinabi ko na yan ay fruit of the poison tree. Dahil yan po ay hindi magagamit sa kahit anong proceeding, sa kahit anong pamamaraan. No? At yan naman po ay nakasaad sa saligang batas. Dahil walang court order, hindi magagamit. So malinaw po, ang kanilang intensyon ay siraan lang ng siraan ang ating VP Sara. So ang pinakakalat nila, mantakin nyo si VP Sara meron daw 6.77 billion. Pero yung 6.77 billion pong yan, gaya ng sinabi ni Attorney Glenn Chong, ay 20 years. At hindi lang po yan. Ang addition ng AMLAC, ibang klase, cumulative. So kung 1 plus 1 equals 2 at ikaw ay nag-withdraw ng 2, ang lalabas dyan equals 4. So sila, lahat ng transaction, ina-add up lang nila. So wala pong ibig sabihin yung 6.77 billion kasi hindi natin alam talaga kung magkano yung laman ng account. No? O ayan mga kababayan ko, grabe naman kasing ginagawa nila mga kababayan para sirain ng mga Duterte. Numero 1 sinungaling si Trillanes. Dahil 2016 ay lumapit ito kay Tatay Digong. Lumipad patungong Davao. At sinabi na Tatay Digong, bilib na bilib ako sa'yo. Dahil magandang pamamalakad mo sa Davao. Mga kababayan, ito po ang kanyang sinabi. Magugulat kayo. Dahil sa sobrang kahayupan ni Trillanes, ayun, ay ito. Diba sabi dito, breaking news, ito ang dahilan ng lahat ng galit ni Trillanes. Ang ugat ng lahat
Kaya sumambulat ang galit ni ex-senator Antonio Trillanes. Hindi matanggap na inayawan ni FPRRD noong 2016 para maging vice president niya, maging running mate niya. That was the day he was hated, Tatay Digong, till the very end. Diba? Ayan, no? Sabi, ayan, no? FB account niya at merong verified badge po na blue mark. Ibig sabihin, legit po ito. Tinabla kasi si Trillanes na mukhang hudas talaga, sabi ni Jos Daclison. Magkano daw bayad the wonders? Hoy mga honghang, Hestas Barabas, wala pong bayad-bayad dito. Tayo ay isang Pilipino na talagang katwiran ang tinitignan natin. Kung ano ang prinsipyo ni Caro Dante Marcoleta, na katwiran dapat ang manaig. Doon po tayo sa katwiran. Katwiran at ang batas at ang Korte Suprema ang dapat na tupdin at sundin. Hindi bending the law. Diba? Sasabihin nyo pang magkano bayad? Mga Hestas Barabas. Mga tansong loyalista na hanggang ngayon umaasa sa 20 pesos sa bigas. Niloloko na kayo. Pero bulag-bulagan kayo. Ayan, Sabas, Santos ng San Juan, Batangas. Dating loyalista, ngayon ayaw na. Ayaw kong maging tanga-tanga lista. Halaka, grabe talaga. Galit na galit pa. At one point in time, matapos magkaroon ng deposit at ng withdrawal. So, malinaw po na talagang ang gusto lang nila is shock factor, no? Papaniwalain ng taong bayan na sang kinuha ni VP Sara yung perang yan, pero unang-una, hindi naman po talaga yan ang sumatotal ng pera niya, no? Dahil kasama dyan, lahat ng transaksyon, deposit, withdrawal, ina-add up lamang. Pero ang importante po ngayon, saan magagamit yan? Kapag ang House Injustice Committee, dahil nga illegal ang pamamaraan ng kanilang pagkalap ng mga datos galing sa mga bank accounts sa mag-asawang Sara at Mansa Carpio, ay magsabi na merong probable cause for graft and corruption dahil po dito sa mga ebidensyang ito, ay po pwede po talagang questionin yan ng mag-asawa. At kung yan lang ang basihan nila, yung mga AMLAC records na at mga bank deposits na nakalap, labag sa umiiral na batas at labag sa ating sarili na batas, po pwede silang dumulog sa Korte Suprema para magkaroon ng deklarasyon na hindi po pwedeng magkaroon ng probable cause dahil ang ebidensya na di ko man magpapakita ng probable cause ay kinuha labag sa ating mga umiiral na batas. Kaya nga po, ako, ang tingin ko talaga, maski hindi nila ma-impeach si Inday Sara Duterte, ang gusto lang nila mangyari talaga, masiraan si Inday Sara, no? Para sa ganoon, pag tumakbo, kung sino man ang magiging kandidato ng mga Dilawan at mga Marcos Bangag supporters, may pag-asa na di umano, no, na matalo si Inday Sara, na malabo kasi nga kahit anong putik na ibato nila kay Inday Sara, hindi naman po dumidikit dahil alam naman natin na ang Inday Sara ay hindi lang Inday Sara na matapang, na may malasakit, kung hindi Inday Sara na walang dungis ang pagkatao niya. So in the end po, talagang yung credibility ng tao at saka yung pagtanggap sa tao na malinis ang kanyang pagkatao, yan ang umiiral kahit anong putik ang ibatunin niya. Nila, no? Lalong-lalo na kung magkakaroon din ng deklarasyon ng hukuman at sigurado kung magkakaroon ng ganyan deklarasyon kung hindi sa Korte Suprema, kundi ang ating piskal, ang ating hukuman, no? Sa ating mga lower courts, na dahil nga po linabag ang dalawang batas at ang saligang batas, ang karapatang pantao na mag-asawang Carpio, ay hindi po dapat gamitin yung mga datos na yan para sa kahit anumang pamamaraan. Well, gaya na aking sinabi, no, po pwede na maging lasing sa kapangyarihan itong mga miyembro ng House Injustice Committee, pero yan pong maganda sa batas. Ang batas ay umiiral kay mayaman ka, kay mahirap ka, kay makapangyarihan ka, kung maliit kang tao. Ang batas ay batas at dapat sinusunod ng lahat. Ayan, mga kababayan ko. Nako po, anong sinasabi ng mga tao dito? Ayan na, mga kababayan ko. Mabuhay po kayo, Ispok, Sari Rocky. Ingat kayo palagi at The Wonders Philippines. Joining from California, USA. Salamat po, Atty. Harry Rocky. Enjoy lang po palagi, gabayan, patubayan kayo ng Diyos. Dapat pong ipakulong si Trillanes, Atty. Rocky. Dapat pong magbayad si Trillanes na sobrang ginawa kay Tatay Digong.
Ayan po mga kababayan. Ano masasabi nyo? Dapat po talaga i-demanda mga yan, Atty. Carpio, mga walang professional ethics sa mga walang Obvious naman na naninira lang sila at mga magnanakaw at suhulan lang ang alam nila. Dapat kasuhan ng mga yan para matigil sila at matanggal sila sa pwesto. Ayan mga kababayan ko, alam natin na nilabag talaga ang karapatan ni VP Sara dito. Sabi nga sa batas, no person shall be deprived of life, liberty, or property without the due process of law, nor shall be denied the equal protection of the laws. Diba? Labag sa saligang batas ang ginawa nila. AMLAC, BSP, at ng congressman na mga maletagang. Kayo naumusga dito. Yan pong breaking news natin. Transparency for a better democracy. Ito po si The Wonders Philippines. Mabuhay po mga kababayan. Isang like, isang share po, at isang subscribe. Salamat po.